Nasa kusina ako, naglulutong hapunan. Nang biglang tumunok ang aking telepono sa sala, ang asawa kong si Roberto. Ang lalaking inakala kong bingi sa loob ng 14 na taon ay dahan-dahang kinuha ang cellphone. Inilapat niya ito sa kanyang tenga at nagsalita. "Hello," sabi niya. Ang boses niya ay malinaw, direkta, at walang bahid ng anumang kapansanan. Doon ko nalaman ang lahat. Habang ako ay nagpapakahirap sa 2 trabaho upang itaguyod ang aming pamilya, siya pala ay palihim na kumikita ng 10 milyong peso bilang isang espya sa malalaking kumpanya. Hindi ako sumigaw. Nanatili lamang akong nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ang lalaking minahal ko na isa palang estranghero sa sarili naming tahanan. Ngayon, ang 14 na taon ng aking buhay ay tila isang malaking bula na biglang pumutok. Ang katahimikang pinahalagahan ka ay napalitan ng tunok ng masirenang pulis at mga posas. Bago ko ibahagi sa inyo kung paano ko siya hinarap at kung paano tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Maari bang itanong ko muna sa inyo, mula saang lungsod o lalawigan kayo nanonood ngayon? Pakisulat po ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. Sa tuwing nakaupo ako sa tapat ng aming bintana, madalas kong maalala ang mga unang araw ng aming pagsasama ni Roberto, 1 taon. 1 taon pa lamang kaming kasal noon. Sariwang-sariwa pa ang mga alaala ng aming simpleng kasal sa probinsya bago kami nakipagsapalaran dito sa Maynila. Puno kaming pangarap, punong-puno. Si Roberto ay isang masipag na tao. Siya ay matangkat, may matitigas na bisik dahil sa trabaho at may mga matang laging nakangiti. Noong unang taon namin, ang buhay ay parang isang matamis na kanta. Gigising kami sa umaga na amoy, ang bagong timplang kape at pandesal. Sa kabila ng hirap ng buhay, masaya kami. Ang tanging yaman namin ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Naalala ko pa, tuwing darating ang araw ng sweldo, lagi siyang nag-uwi ng pasalubong. Minsan ay isang balot ng pansit o kaya naman ay paborito kong mamon. Sasabihin niya sa akin, "Mahal, balang araw, hindi na tayo mangungupahan sa maliit na silit na ito. Magkakaroon din tayo nga sariling bahay," pangarap. Isang magandang pangarap na binuo namin sa loob ng 365 araw ng aming unang taon. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Minsan, ang lahat ng binuo mo sa loob ng 1 taon ay kayang gunitain at sirain sa loob lamang ng 1 segundo. 1 segundo lang. Nangyari ang lahat sa lungsod ng Makati, sa gitna ng naglalakihang magusali at maingay na kalsada. Si Roberto ay nagtatrabaho bilang isang construction worker sa isang itinatayong hotel doon. Mataas ang gusali. Napakataas. Sabi niya sa akin, kapag nandun daw siya sa itaas, pakiramdam niya ay abot kamay na niya ang mga ulap. Isang hapon, habang nagluluto ako ng hapunan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang kaba na hindi mo may paliwanag. Hindi mapakali ang aking puso. Maya-maya pa, may kumatok sa aming pinto. Isang katrabaho ni Roberto ang bumungat sa akin. Maputla siya, nanginginig ang kanyang kamay. Doon ko nalaman ang balita. Nagkaroon ng aksidente sa construction site sa Makati. Bumaksak ang isang bahagi ng scaffolding o ang bakal na tuntungan ng mamanggagawa. Kasama si Roberto sa manahulog. Tumakbo ako patungo sa ospital. Habang nasa jeep, panay ang bulong kong panalangin. "Panginoon, huwag naman po, huwag po ang asawa ko." Ang bawat hinto ng jeepney ay parang isang dantaon sa aking pakiramdam. Ang ingay ng Makati, ang busina ng sasakyan, ang sigawan ng mataw, lahat iyon ay tila naging malabo sa aking pandinig dahil sa takot. Nang makarating ako sa ospital, nakita ko si Roberto. Nakahiga siya sa puting kama. Maraming benda sa kanyang ulo. Maraming pasa, ngunit ang pinakanakakatakot ay ang katahimikan niya. Hindi siya kumikilos. Lumipas ang ilang araw. Salamat sa Diyos at nabuhay siya. Ligtas ang kanyang katawan mula sa kamatayan, ngunit may isang bagay na nagbago, may isang bagay na nawala. Noong nakamalay na siya, sinubukan ko siyang kausapin. Tinawag ko ang kanyang pangalan. "Roberto? Roberto? Naririnig mo ba ako?" Tumingin lang siya sa akin.
Ang kanyang nga mata ay puno ng kalituhan. Muli kong tinawag ang kanyang pangalan, nilakasan ko ang aking boses. Ngunit wala siyang sagot, nakatingin lang siya sa aking malabi, parang may hinahanap na hindi niya matagpuan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang kanyang matainga. Umiling siya, umiyak siya, isang iyak na walang tunok ngunit punong-puno ng sakit. Sinubukan niyang magsalita, ang kanyang boses ay garalgal. Sabi niya, mahal, bakit ganon? Bakit wala akong naririnig? Sabi niya, ang huling narinig niya ay ang malakas na kalabog nga bakal. Pagkatapos niyon, wala na, katahimikan. Isang malalim na katahimikan na tila lumamon sa buong mundo niya. Dinala namin siya sa iba't ibang doktor. Sinuri ang kanyang nga tainga. Sabi nga eksperto, dahil sa tindi nga pagkakauntok ng kanyang ulo at sa lakas ng presyon ng pagbagsak, napinsala ng husto ang kanyang pandinig. Bingi. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aming mapuso. Sabing doktor, wala na silang magagawa. Ang pinsala ay permanente na. Hindi na muling makakarinig si Roberto. Isipin ninyo, 1 taon pa lang kaming kasal. Ang dami pa naming planong pag-usapan. Ang dami pa naming kantang pakikinggan ng makasama. Ngunit sa isang iglap, naging bilanggo siyang katahimikan. Umuwi kami sa aming maliit na bahay, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at kwentuhan, ngayon ay naging tahimik, napakatahimik. Mahirap para sa isang lalaking tulad ni Roberto ang tanggapin ang nangyari. Siya ang haligi ng tahanan. Siya ang nagtatrabaho. Ngayon, paano na siya makakabalik sa construction kung hindi niya naririnig ang babala ng mamakina? Paano siya makikipag-usap sa ibang tao? Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Naging mapag-isa siya. Madalas siyang nakatinggala sa kisame, tulala. Alam ko ang iniisip niya. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang loop. Ang mundong dati ay maingay at makulay para sa kanya. Ngayon ay tila naging isang lumang pelikula na walang tunok. Minsan nahuli ko siyang umiyak habang hawak ang kanyang radyo. Ang radyo na dati ay pinakikinggan namin tuwing gabi para sa mga balita at musika. Inikot-ikot niya ang pihitan. Sinusubukang humanap ng kahit anong tunok, kahit anong ingay, ngunit wala. Para sa kanya, ang radyo ay naging isang kahon na lamang ng plastik at bakal. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Gusto ko siyang aliwin. Gusto kong sabihin na andito lang ako. Roberto, hindi kita iwan. Pero alam ko, kahit anong lakas ng sigaw ko, hindi niya ako maririnig. Kumuha ako ng papel at panulat. Isinulat ko doon ang masalitang, mahal kita, kakayanin natin ito. Nang mabasa niya ang sulat ko, niyakap niya ako ng mahigpit. Doon ko naramdaman ang kanyang takot. Ang takot na baka mawala na rin ang koneksyon niya sa mundo dahil lang sa nawala ang kanyang pandinig. Simula noon, nagsimula ang aming bagong buhay. Isang buhay sa ilalim ng mundo ng katahimikan. Natutunan naming mag-usap gamit ang mamata, gamit ang makamay, gamit ang mga haplos. Ngunit sa kabilang lahat, hindi ko maiwasang malungkot. Naalala ko ang maunang buwan namin, ang tunong kanyang tawa. Ang paraan ng pagtawag niya sa aking pangalan. Ngayon, ang makunok na iyon ay nananatili na lamang sa aking alaala. Ang Makati, ang lungsod na puno ng pangako, ang naging saksi sa aming pagbagsak. Ang aksidenteng iyon ay hindi lang kumuha ng pandinig ni Roberto. Kinuha rin nito ang aming seguridad. Nawalan siyang trabaho. Ang aming maliit na naipon na pera, na nasa 5,000 piso lamang noon, ay mabilis na naubos sa mga gamot at bayad sa ospital. 5,000, napakaliit na halaga para sa isang malaking trahedya. Ngunit sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko. Kung ang mundo ni Roberto ay naging tahimik, ako ang magiging boses niya, ako ang magiging pandinig niya. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa mga susunod na araw. Paano kami kakain? Paano kami mabubuhay sa gitna ng lungsod na hindi marunong maghintay sa mga taong tulad niya? 1 taon pa lang ang nakalilipas mula ng mangako kami sa harap ng dambana. Sabi namin, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan,
Hindi ko akalain na susubukin ang pangakong iyon ng ganito kaaga. Ang mundo ang katahimikan ay nakakatakot. Para itong isang malalim na balon na walang katapusan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang bagay na nanatiling maingay sa aming na puso, ang pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi nangangailangan ng pandinig para maramdaman. Doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang aming paglalakbay sa mundong walang tunog, isang paglalakbay na punong lihim, sakripisyo, at mga bagay na hindi inaasahan. Habang pinakmamasdan ko si Roberto na natutulog, hinaplos ko ang kanyang mukha, tahimik. Ang lahat ay tahimik. Ngunit sa likod na katahimikang ito, alam ko na may bagyong paparating. Isang bagyo na susubok sa aming katatagan bilang mag-asawa. Ito ang unang kabanata ng aming kwento. Ang kwento ng isang aksidente, ng isang taon ng kaligayahan na nauwi sa lungkot, at ng isang mundong biglang nawalan ng tunog sa gitna ng Makati. At dito rin magsisimula ang mga sikretong hindi ko akalaing mabubunyak dahil lamang sa pakawalan ng pandinig ng aking asawa. Dahil kung minsan, kung kailan hindi ka na nakakarinig, doon mo mas higit na maunawaan ang mga bagay na itinatago sa iyong harapan. Katahimikan. Isang mapanganib at mapaglarong katahimikan. Ang katahimikan, ito ay isang bagay na hindi ko inakalang magiging pundasyon ng aming tahanan. Pagkatapos ng aksidenteng iyon sa Makati, ang aming bahay na dati ay puno ng tawanan, musika, at mga kwentuhan tungkol sa aming pangarap ay biglang naging parang isang silid sa ilalim ng dagat, malalim, tahimik. At kung minsan, nakakalunod. Noong unang ilang buwan, madalas akong umiyak ng palihim sa kusina habang nagluluto ng hapunan. Mahirap, napakahirap makita ang iyong asawa, ang lalaking pinakasalan mo dahil sa kanyang galing magsalita at magtawa, na ngayon ay nakatitik na lamang sa malayo. Inisip ko, kung siya ay nasa dilim katahimikan, hindi ko siya maring iwanan doon ng mag-isa. Nagpasya ako. Kung hindi na siya makarinig, ako ang magiging pandinig niya. Kung wala na siyang boses sa mundo nga nakakarinig, ako ang magiging tinig niya. Ang gunang hakbang na ginawa ko ay ang pag-aaraw energy sign language. Naalala ko pa, tuwing gabi pagkatapos energy mahabang oras energy pagtatrabaho, upo ako sa harap energy mesa at maging sayo. Pagod na ang aking katawan, ngunit pilit kong iginagalaw ang aking mga daliri. Masakit sa simula. Naninigas ang aking mga kamay sa pagbuo ng mga letra at salita, ngunit sa tuwing makikita ko si Roberto na nakatingin sa aking pilit kong binibilisan ang aking pagatuto. Para sa iyo ito, Roberto, ang palagi kong sinasabi sa aking isipan. Ginusto kong maramdaman niya na kahit wala siyang naririnig, naiintindihan ko siya. 14 na taon. 14 na taon nating ginawa ito. Sabay nating natutunan ang wikang iyon. Ang bawat kumpas ng kamay ay tila isang panalangin na nag-ugnay sa aming dalawa. Ngunit hindi lamang pag-aral ng senyas ang aking sakripisyo. Binago ko ang aming buong mundo. Ang aming maliit na bahay ay unti-unting nagbago para maging angkop sa kanyang kalagayan. Inalis namin ang tradisyonal na doorbell na tumutunog ng malakas. Pinalitan ko ito nga espesyal na ilaw na kumikislap sa bawat sulok ng bahay kapag may tao sa labas. Maging ang aming mga alarm sa usok at sunok, pinalitan ko rin. Sa halip na nakakabinging sirena, ang mga ilaw na kulay pula ang magbababala sa kanya kung may panganib. Tuwing gabi, bago ako matulog, tinitiyak ko na ang lahat ng sistemang ito ay gumagana. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa aking mata. Naging routine na namin ang bawat araw. Ako ang humahawak ng lahat. Kapag may kailangang tawagan sa telepono, ako ang kakausap. Maging ito ay tungkol sa aming mabayarin, sa pagpapaayos ng bubong, o kahit sa simpleng pack-order ng pagkain. Nakikita ko ang ibang tao na tumitingin sa amin nang may awa kapag nasa labas kami, ngunit tinitignan ko sila pabalik ng may dangal. Sa isip ko, mahal ko ang asawa ko at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Naalala ko ang mapagbisita namin sa doktor.
Sa bawat appointment, nakaupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ako ang nakikinig sa paliwanag ng mamediko. Ako ang nagtatanong. Pagkatapos, dahan-dahan kong isinesenya sa kanya ang bawat detalye. Sabi ng doktor, kailangan mong pahinga. Ang isinesenyas ko, habang binibigyan siya ng isang matamis na ngiti. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang lalim ngaming ugnayan. Akala ko, dahil sa kanyang kapansanan, lalong tumibay ang aming pagsasama. Akala ko, ang katahimikang ito ay isang sakripisyong kapwa namin pinapasan. Maraming pagkakataon na imbitado kami sa mga pagtitipon ng pamilya o mga kaibigan. Doon ko mas nararamdaman ang bigat. Habang ang lahat ay nagtatawanan at nagkakantahan, si Roberto ay tahimik lang sa isang tabi. Ako ang lumalapit sa bawat kamag-anak para ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Ako ang nagiging tulay. Minsan, may mga taong nagtatanong sa akin, Sarah, hindi ka ba napapagod? 14 na taon mo na itong ginagawa? Ngumingiti lang ako at sasabihin ko, asawa ko siya. Ang hirap niya ay hirap ko rin. Hindi nila alam na sa likod ng mangiting iyon, may pagod din ako. May mga gabi na gusto ko lang makarinig ng musika sa aming sala, o gusto ko lang natawagin niya ang pangalan ko ng malakas habang ako ay nasa kabilang silid. Ngunit pinigilan ko ang lahat ng iyon. Pinatay ko ang aking sariling kagustuhan. Para sa akin, ang katahimikan ni Roberto ay banal. Isang bagay na dapat kong protektahan. Naging eksperto ako sa pagbabasa ng kanyang mata. Akala ko, sa isang tingin lang, alam ko na ang nararamdaman niya. Kapag malungkot siya, nararamdaman ko rin. Kapag pagod siya, dinodoble ko ang aking kayod. Dahil sinabi niyang hindi siya makahanap ng trabaho dahil sa kanyang pagiging bingi, ako ang kumuha ng 2 trabaho. Sa umaga, nagtuturo ako sa paaralan. Sa gabi, nagtatahi ako ng kurtina at gumagawa ng mga kakanin para ibenta sa palengke kinabukasan. Pagod. Pagod na pagod ang aking katawan. Ang aking mata ay madalas na may maitim na bilog dahil sa puyat. Ngunit sa tuwing uwi ako at makikita ko siyang nagbabasa ng libro, iniisip ko na sulit ang lahat. Kahit papaano, ang sabi ko sa sarili ko, panatag ang asawa ko sa loob ng ating tahanan. Naging simbolo akong isang matapat na asawa sa aming barangay. Ang lahat ay humahanga sa aking pasensya. Ngunit para sa akin, hindi ito tungkol sa papuring ibang tao. Tungkol ito sa aming sumpaan sa harap ng altar 15 taon na ang nakakaraan. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Tunay akong naniwala na ang aming pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na limitasyon. Hindi ko alam na habang ako ay nagpapakapagod, habang ako ay nagiging tainga niya sa mundong ito, may mga bagay siyang naririnig na hindi ko alam. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat puyat ko, ang bawat kislap ng ilaw na inilagay ko sa aming bahay para sa kanya. Lahat pala iyon ay bahagi ng isang mundong hindi ko kailanman naisip na umiiral. 14 na taon. 14 na taon kong ibinigay ang aking pandinig sa kanya. 14 na taon kong piniling mamuhay sa katahimikan para hindi siya mag-isa. Ang sakripisyo ay masarap sa pakiramdam kung ito ay para sa katotohanan. Ngunit kapag ang sakripisyo mo ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan, ito ay nagiging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa iyong kaluluwa. Sa mga oras na iyon, habang hinahawakan ko ang kanyang kamay at isinesenyas ang salitang mahal kita, wala akong kamalay-malay na ang bawat salitang iyon ay naririnig niya ng malinaw. Naririnig niya ang aking boses. Naririnig niya ang aking mabuntong hiningan pagod. Naririnig niya ang lahat, ngunit mas pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikang inakala kong aming kanlungan ay siya palang naging aking kulungan. At ang magatainga na inakala kong sarado na sa mundo ay siya palang pinakamatalas na sandata na gagamitin niya laban sa akin at laban sa maraming tao. Ito ang kuwento ng aking mga sakripisyo. Isang kuwento na akala ko ay magtatapos sa isang himala ng pagaling, ngunit nagtapos pala sa isang masakit na pagising. Ang buhay ay hindi parang pelikula na pagkatapos ang isang aksidente ay magiging mayos na ang lahat.
Sa totoong buhay, pagkatapos ang trahedya, doon pa lamang magsisimula ang tunay na kalbaryo. Pagkatapos ng aksidenteng iyon ni Roberto sa Makati, ang aking asawa ay tuluyan ng nagbago. Sabi niya sa akin, Sarah, wala na akong naririnig. Paano pa ako makakahanap ng trabaho? Ang salitang iyon ay parang isang mabigat na bato na dumagan sa aking dibdib. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakita ko ang kawalan ng pag-asa. Bilang asawa, paano ko siya matitiis? Sinabi ko sa kanya, sa pamamagitan ng aking kamay at kumpas, na huwag siyang mag-alala. Sabi ko, Roberto, ako ang bahala. Hanggat kaya ko, itataguyod ko tayo. Doon nagsimula ang aking mahabang paglalakbay. 14 na taon. 14 na taon na ang bawat araw ko ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw at nagtatapos kapag ang lahat ay natutulog na. Sa umaga, ako ay isang guro sa aming pampublikong paaralan. Alam ninyo naman ang buhay ang isang guro dito sa Pilipinas. Pagod, maingay ang nga bata, mainit ang panahon. Ngunit tinitiis ko ang lahat. Kailangan kong pumasok ng maaga para magturo para matiyak na mayroon tayong sweldo na pambayad sa kuryente, sa tubig at sa mga gamot ni Roberto. Tuwing 3:00 ng hapon, pagkatapos ng aking klase, hindi ako umuwi para magpahinga. Hindi. Dumiretso ako sa palengke para bumili ng malakit, gata at asukal. Bakit? Dahil kailangan kong gumawang kakanin. Pag uwi ko sa bahay, makikita ko si Roberto na nakaupo lang sa sofa, nagbabasa ng libro tahimik. Kuminsan, naisip ko, sana ay natutulungan niya ako. Ngunit agad kong pinapagalitan ang aking sarili. Sarah, sabi ko sa aking isipan, may kapansanan ang asawa mo. Huwag kang maging masama. Kaya naman, sa gabi, habang ang buong barangay ay tahimik na, ang aming kusina ay abala pa rin. Nagluluto akong biko ng sapin-sapin at nakutsinta. Habang hinihintay kong maluto ang maito, nakaupo ako sa tapat ng aking makinang pantahi. Tahirito, tahiron. Tumatanggap ako ng kurtina o masirang damit ng kapitbahay para lang madagdagan ang aming kita. Pagod. Ang salitang pagod ay tila kulang para ilarawan ang nararamdaman ko. Ang aking daliri ay madalas na may mga tusok ng karayom. Ang aking likod ay masakit dahil sa maghapong pagkakaupo at pagtayo. Ngunit kapag tinitingnan ko si Roberto, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpakatatak. Minsan, kapag dumating ang mga bayarin sa bahay, naiyak na lang ako ng palihim, ang mahal ng bilihin. Ang sweldo ko bilang guro ay hindi sapat. Ang kinikita ko sa pagtitinda ng kakanin at pagtatahi ay sapat lang para makaraos kami sa araw-araw. Nagagawa ko pang mag-ipon ng kaunti para sa mga emergency. Si Roberto naman, palaging nagsasabi na gusto ko ring magtrabaho. Sarah, ngunit sino ang kukuha sa isang bingi? Masakit marinig iyon. Kaya naman, sinasabi ko sa kanya na magpahinga na lang siya. Hinahayaan ko siyang mamuhay ng komportable habang ako ay nakakandara pa sa pagtatrabaho. Nakita ko siyang tumanda sa loob ng 14 na taon na walang ginagawa kundi magbasa. Hindi ko kailanman naisip na siya pala ay may itinatagong yaman. Habang ako ay nagtitiis sa init na kusina, habang ako ay naglalakad sa ilalim ng ulan para lang makapagbenta ng kakanin, siya pala ay mayroong milyon-milyong piso. Naalala ko ang isang gabi. Umiyak ako dahil wala na tayong pambili ng bigas para sa susunod na linggo. Niyakap niya ako. Kunwari ay damang-dama niya ang aking hirap. Ngunit ngayon, kapag binabalikan ko ang sandaling iyon, nararamdaman ko ang matinding galit. Paano niya natiis na makita akong ganun? Paano niya napanot ang kanyang asawa na unti-unting nanghihina dahil sa sobrang pagtatrabaho? Ginamit niya ang kanyang kapansanan para maging hari sa aming tahanan habang ako ay naging alipin ng aming sitwasyon. Ang aking mabalikat ay naging payat. Ang aking buhok ay naging maputi na, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling sariwa dahil wala siyang iniisip na problema. 14 na taon ng aking buhay, ibinigay ko ang lahat. Wala akong itinira para sa aking sarili. Akala ko, ito ang kahulugan ng tunay na pag-ibig.
ang pagsasakripisyo ng walang kapalit. Ngunit ang sakit pala kapag nalaman mo na ang pinagsisilbihan mo ay mas mayaman pa sa iyo at pinapanot ka lang niyang mahirap. Ang bawat piso na kinita ko sa pagtatahi, ang bawat sentimo mula sa aking pagtuturo, lahat iyon ay ginamit natin para mabuhay tayo ng marangal. Habang siya, ang tanging ginawa niya ay manood, makinig ng palihim, at mangolekta ng pera mula sa kasinungalingan. Dito ko napagtanto na ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang trabaho, kundi ang katotohanan na ang taong pinakatiwalaan mo ay siyang kumuhang iyong lakas para sa kanyang sariling kapakanan. Sa matang ibang tao, ang aming pamilya ay isang ehemplong katatagan. Si Roberto ay kilala sa aming lugar bilang isang lalaking may tibayng loob. Ang mga kapitbahay namin, ang mga kasama ko sa paralan, at maging ang aming mga kamag-anak ay palaging nagsasabi, "Napakaswerte mo kay Roberto, Sarah." Sa kabilang kanyang kapansanan, hindi siya sumusuko sa buhay. Nakakamangha kung paano binuo ni Roberto ang kanyang imahe. Sa tuwing may bibisita sa aming bahay, makikita ninyo siya na laging malinis ang suot, nakaupo ng maayos, at may hawak na libro. Kapag binabati siya ng hataw, ngingiti lang siya ng bahagya at tatango. Pagkatapos, ako ang sasagot para sa kanya. "Salamat po, sasabihin ko, mabuti naman po ang lagay niya." Naging eksperto siya sa pag-arte. Sa harap nga na doktor sa hospital, talagang naniniwala ang lahat na wala siyang naririnig. Naalala ko ang isang beses na may ginawang pagsusuri sa kanya. Ang doktor ay nagsalita ng malakas sa likuran niya para makita kung lilingon siya, ngunit si Roberto nanatiling matigas, walang galaw, walang reaksyon. Sabing doktor sa akin, "Mrs. Talagang malala ang pagkabingi ng asawa ninyo." Naniniwala ako sa doktor. Naniniwala ako sa siyensya. Ngunit higit sa lahat, naniniwala ako sa aking asawa. Sino ang mag-aakala na ang lahat ng iyon ay isang palabas lamang? Minsan, kapag may magpagtitipon sa aming barangay, palaging bida ang aming kwento. Sinasabi ng aming kapitan, "Tingnan ninyo si Roberto at Sarah. Iyan ang tunay na pagmamahalan." Si Roberto, kahit hindi makarinig, ay nananatiling katuwang ni Sarah sa panalangin. Hinahangaan nila ang kanyang katahimikan bilang isang uri ng karunungan. Ngunit ang hindi nila alam, ang katahimikang iyon ay ang kanyang pinakamabisang sandata. Sa tuwing may mga bisita kami na nag-usap tungkol sa kanilang mga problema, tungkol sa mga lihim ng ibang tao o tungkol sa negosyo, nakikinig si Roberto. Akala nila ay ligtas silang magsalita dahil bingi ang lalaking nasa harap nila. Nakita ko kung paano niya pinagmamasdan ang bawat galaw ng tao. Ang kanyang mata ay tila makamera na kumukuha ng bawat detalye. Ngunit dahil ang lahat ay nakatuon sa kanyang kapansanan, walang sinuman ang naghinala. Para sa kanila, siya ay isang inosenteng biktimang tadhana. Maging ang aking mamagulang ay humahanga sa kanya. Sinasabi ng aking ina, "Sarah, alagaan mong mabuti si Roberto. Napakabait na tao niyan, hindi kailanman nagreklamo sa kanyang kalagayan." "Opo, Nay, hindi nga siya nagreklamo dahil comfortable siya. Dahil habang ang lahat ay naawa sa kanya, siya ang may huling tawa." Isang beses, may lumapit sa aming kaibigan na may malaking problema sa pera. Nag-usap kami sa sala habang si Roberto ay naroon din. Ang kaibigan namin ay nakuwento tungkol sa isang lihim na transaksyon sa kanilang kumpanya. Umiyak siya at humihingi ng payo. Niyakap ko siya at pinalakas ang loob niya. Habang ginagawa ko iyon, tiningnan ko si Roberto, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang nga mata, inakala ko na iyon ay awa, ngunit ngayon ko lang naunawaan. Impormasyon pala iyon na maaari niyang ibenta sa kalaban. Napakasakit isipin na ang aming tahanan, na dapat ay lugar ng katapatan, ay naging sentro ng kanyang paniniktik. Ang imahe niya bilang isang matatag na lalaki ay ang pinakamalaking kasinungalingan sa aming barangay. Siya ang bida sa bawat kwento ng inspirasyon, ngunit siya rin ang kontrabida sa likod ng tabing. Ang lahat ng papuri na natanggap ko bilang isang mapagmahal na asawa, parang naging basura na lang ngayon.
Dahil ang taong pinoprotektahan ko ang imahe ay siya palang taong sumisira sa aking dangal. Sinasabi nga tao, ang bait ni Roberto, hindi siya naging pait o galit sa mundo. Paano siya magagalit? Sa bawat pagkakataon na may kakausap sa akin, nakukuha niya ang lahat ng sikreto ng matao ng walang kahirap-hirap. Ginamit niya ang awangang publiko para makapasok sa malugar na hindi dapat. Naging disabled consultant pa nga siya sa ilang mga kumpanya sa Manila. Ang akala nila, kumukuha sila ang isang taong may kapansanan para makatulong sa kanila. Ang totoo, napapasok silang isang espya na handang ibenta ang kanilang mga plano sa pinakamataas na bidder. At ako ang naging patutunia. Sa bawat oras na may magtatanong kung totoo bang bingi siya, ako ang unang magsasabing opo, totoo po. Ako ang naging katuwang niya sa krimen nang hindi ko nalalaman. Ginamit niya ang aking katapatan para patatagin ang kanyang kasinungalingan. Ang imaheng isang ingiti sa gitna ang hirap ay naglaho na. Ang tanging natira ay ang imaheng isang lalaking mapanlinlang. Ang lalaking inakala kong isang bayani sa aking buhay ay siya palang magnanakaw na kumuha nga aking 14 na taon. Sa mga lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon, alam ko na naunawaan ninyo ang halaga ng pangalan at dangal. Iyan ang pinakaingat-ingatan natin. Ngunit paano kung ang taong kasama ninyo sa loob ng 15 taon ay dinungisan ang lahat ng iyon? Si Roberto ay nanatiling matatak sa matang mundo. Ngunit sa aking mga mata ngayon, siya ay isang duwag na naktago sa likod ng isang kapansanan para hindi harapin ang tunay na buhay. Ang kanyang ngiti ay hindi ngiting ang pag-asa. Iyon ay ngiting ang isang taong nakaysa sa lahat. Ang amoy nga adobong kumukulo sa kusina. Iyon ang amoy nga aming tahanan. Isang pamilyar na halimuyak na bumabalot sa bawat sulok ng aming maliit na bahay. Isang pangako ng isang mainit na hapunan at tahimik na gabi. Sa loob ng maraming taon, ang ritual na ito ay hindi nakbago. Ako, si Elena, ay nasa kusina. Hinahalo ang sarsa na may tamang timplang toyo, suka, bawang at paminta, habang ang aking asawa, si Roberto, ay nasa sala, tahimik na nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng diaryo. Ang katahimikan sa aming bahay ay hindi katahimikan ng kalungkutan. Para sa akin, ito ay katahimikan ng pag-unawa, ng pagtanggap. 14 na taon na ang nakalipas mula noong aksidenteng kumuha sa pandinig ni Roberto. 14 na taon. Isang mahabang panahon na binubuong nga araw ng pag-ayos, pag-aral at pagtanggap sa aming bagong katotohanan. Noong una, ang mundo ay gumuho para sa aming dalawa. Si Roberto, na dating isang masayahing tao na mahilig sa musika at mahahabang kwentuhan, ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata, na dati punong kislap, ay napunong isang blangkong pader ng kawalan. Ang katahimikan para sa kanya ay hindi kapayapaan. Ito ay isang bilangguan. At ako ang naging kanyang tulay sa mundo ng mga tunog. Natuto akong mag-sign language kahit na ang aming mga kamay ay medyo matanda na at naninigas, gumagawa kami ng mga sulat. Nagsusulatan sa isang maliit na whiteboard na laging nasa mesa. Ako ang kanyang matainga. Ako ang sumasagot ng lahat ng tawag sa telepono. Ako ang nakikipag-usap sa mga kapitbahay, sa Tinder, sa lahat. Ang aking buhay ay umikot sa pagiging kanyang tagapagsalin, kanyang tagapagtanggol mula sa isang mundong hindi na niya marinig. Hindi ko ito itinuring na isang pasanin. Hindi kailanman. Ito ay pagmamahal. Ito ay ang aking panata sa kanya noong kami ay ikinasal, sa hirap at ginhawa. At ang ginhawa ay dumating sa anyo nga, aming tahimik na rutina. Ang paghahanda ang kanyang paboritong adobo ay bahagi nito. Ang amoy nito ay nagsasabi sa kanya na malapit na ang hapunan, na ako ay narito, na ang lahat ay mayos. Habang hinahalo ko ang kumukulong adobo, tiningnan ko siya mula sa siwang ng pintong kusina. Nakaupo siya doon, nakasalamin, ang kanyang buhok na halos puti na ay bahagyang magulo. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha at sa isang saglit, nakita ko ang lalaking pinakasalan ko 30 taon na ang nakalipas. Malakas, guwapo, puno ng buhay. Ngayon, sa aking paningin, siya ay isang taong nangangailangan ng aking kalinga.
nga aking walang hanggang pasensya. Isang pakiramdam ngang pagmamahal at awa ang bumalot sa aking puso. Mahal na mahal ko ang lalaking ito, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang aming buhay ay simple. Ang aming nga anak ay may sarili ng nga pamilya at nakatira sa malayo. Kami na lang dalawa ang natitira sa aming maliit na mundo. Isang mundong binuo sa masenyas ng kamay, mangiti, at sa amoy ng adobo. Nagpatuloy ako sa pagluluto, ninanamnam ang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkulo ng ulam at ang paminsan-minsang pagkaluskos ng diaryo ni Roberto. Normal. Lahat ay normal. Isang ordinaryong gabi nga Huwebes. At pagkatapos, nangyari ito. Isang tunok ang pumunit sa katahimikan. Isang matinis, paulit-ulit na tunok. Ang pagring ng telepono. Hindi ito ang aming landline na bihirang tumunog. Ito ang cellphone. Ang luma at simpleng cellphone na binili ko para kay Roberto ilang taon na ang nakalipas. Para lang kung sakaling makaroon ng emergency. Para makapag-text siya sa akin kung kailangan niyang tulong. Laging nasa bulsa niya iyon o kaya naman ay nasa mesa sa tabi niya. Ngayong gabi, nakalimutan niyang ilagay sa bulsa. Nakapatong lang ito sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang silya, sa tabi ng kanyang baso ng tubig. Automatikong tumigil ako sa paghahalo. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking duster, handa nang gawin ang aming karaniwang ritual. Hihintayin ko siyang mapansin ang kumikislap na ilaw sa telepono. Pagkatapos, ituturo niya ito, at pagkatapos, ay ituturo niya ako. Iyon ang aming senyas. Ang senyas na ako ang dapat sumagot. Ginawa namin itong hindi mabilang na beses sa loob ng 14 na taon. Ito ay kasing natural ng pahinga. Naghihintay ako. 1 segundo, 2 segundo. Ang telepono ay patuloy na nagriring. Isang desperadong tunok sa aming tahimik na sala. Pero, walang senyas na dumating. Tiningnan ko si Roberto. Hindi siya tumitingin sa akin. Hindi niya itinuturo ang telepono. Ang kanyang mata ay nakatuon sa nagriring na aparato, at pagkatapos, sa isang iglap na parang bumagal ang takbo ng mundo, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari, isang bagay na sumira sa pundasyon ng 14 na taon ng aming buhay. Dahan-dahan, ibinaba ni Roberto ang kanyang diaryo. Dahan-dahan, iniunat niya ang kanyang kamay. Hindi sa paraan ng isang taong naguguluhan o hindi sigurado. Ito ay isang kilos na puno ng katiyakan. Isang kilos na normal, masyadong normal. Kinuha niya ang cellphone. Ang puso ko ay biglang tumigil sa pagtibok. Naramdaman ko ang pag-akyat ng malamig na kaba mula sa aking mapapataas. Ano ang ginagawa niya? Baka akala niya ay alarm ito? Baka nakalimutan niya? Libu-libong madahilan ang sumubok na pumasok sa aking isipan. Bawat isa ay desperadong sinusubukang ipaliwanag ang imposible. Pero ang makamay niya ay hindi nakakamali. Pamilyar sa kanya ang telepono. Pinindot niya ang berdeng butones. Ang pagriring ay tumigil. At pagkatapos, itinaas niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang kanang tainga, ang parehong tainga na sinabi nga doktor na wala ng pag-asa, ang parehong tainga na naging dahilan ng aming tahimik na mundo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, ang sandok na hawak ko ay nakabitin sa ere. Ang amoy nga adobo ay biglang naging nakakasulasok. Ang aking buong katawan ay nanigas, bawat himaymay nga aking kalamnan ay sumisigaw. Hindi ito nangyayari. At mula sa mga labi nga aking asawa, ang lalaking hindi ko narinig na nagsalita ng isang buong pangungusap sa loob ng 14 na taon, lumabas ang isang salita na kasing linaw ngang kristal, kasing lakas ngang isang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Hello? Ang salitang iyon, isang simpleng hello, pero sa akin ito ay isang pagsabok. Isang lindol na yumanik sa pinakabuot ng aking pagkatao. Ang boses niya, hindi ito ang garalgal na boses ng isang taong matagal nang hindi nagsasalita. Ito ay malinaw, matatag, normal. Ang sandok ay nahulog mula sa aking kamay,
lumihang isang malakas na kalabok sa sahig ng kusina. Ang tunok ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunok na siguradong maririnig ng sinumang may normal na pandinig. Ngunit si Roberto, hindi man lang siya lumingon. Hindi man lang siya nagulat. Nakpatuloy lang siya sa pakikipag-usap sa telepono na parabang wala siyang narinig. Na parabang ang pagbagsak ng sandok at ang pagbagsak ng aking mundo ay hindi nangyari. Ang lalaking mahal ko, ang lalaking inalagaan ko, ang lalaking pinaniwalaan kong bingi sa loob ng 14 na taon ay nakikipag-usap sa telepono. At sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy na susunok na adobo, naintindihan ko, lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Nakatayo lang ako roon sa may pintuan ng kusina, isang estatwa na gawa sa yelo at pagkabigla. Ang hangin ay tila naubos mula sa aking manggabaga. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na dagundong sa aking matainga. Mas malakas pa kaysa sa boses na nagmumula sa sala. Ang boses ng aking asawa, isang boses na dapat ay matagal nang nawala. Ngunit narito, buhay na buhay, at puno ang isang lamig na hindi ko kailanman nakilala. Si Roberto ay bahagyang nakatalikod sa akin. Hindi niya ako nakikita. Hindi niya alam na ang kanyang tagapakinig sa gabing ito ay hindi lamang ang nasa kabilang linyang telepono, kundi pati na rin ang kanyang asawa, ang babaeng gumugol ng 14 na taon sa isang mundong binuo sa isang napakalaking kasinungalingan. Pinilit kong huminga. Pinilit kong pakalmahin ang nanginginig kong natuhod. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay. Hindi pa, kailangan kong marinig. Kailangan kong malaman. Ang sakit ay nagsisimula ng kumalat sa aking dibdib, isang matalim na kirot ng pagkakanulo, ngunit itinulak ko ito pababa. Pinalitan ito ngang isang nagyayelong determinasyon. Ang kanyang boses ay nakpatuloy, mahinahon at kontrolado. Walang bakas ng pag-alangan. Naiintindihan ko. Saglit siyang tumahimik, nakikinig sa kausap niya. Tiningnan ko ang kanyang postura. Ang paraan ng kanyang pagtango. Ito ay hindi kilos ni isang taong naninibago sa pakikipag-usap. Ito ay kilos ni isang taong sanay na sanay. Gaano nakatagal niya itong ginagawa sa tuwing ako ay nasa kabilang kwarto o nasa palengke o mahimbing na natutulog sa gabi. Ang isip ko ay naglakbay pabalik, ang napakakataon na bigla siyang nakukulong sa kwarto. Ang nasakit ng ulo niya na kailangan niyang ipahinga. Ang paglalakad niya sa labas ng mag-isa, sinasabi niyang para makalanghap ng sariwang hangin. Ang lahat ng maliliit na bagay na iyon, na noon ay tila maordinaryong bahagi ng aming buhay, ngayon ay nagiging mapiraso ng isang masalimuot na palaisipan. Isang palaisipan ng panlilinlang, at pagkatapos, narinig ko ang mga salitang nagpaguho sa anumang natitirang pag-asa o pagdududa sa aking puso. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay bumaba, naging halos isang bulong na punong kumpiyansa. Ligtas dito. Ligtas? Ligtas saan? At sumunod ang mga salitang tatatak sa aking kaluluwa magpakailanman. Sa isang banyagang dila, na mas nakpatingkat sa agwat na biglang lumitaw sa pagitan naming dalawa. Sinabi niya, nasa kusina siya. The coast is clear. The coast is clear. Ang baybayin ay malinis. Ligtas na ang daan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin na parang mga kutsilyo. Hindi lang niya sinasabi na ako ay nasa ibang silid. Sinasabi niya na ako ay isang hadlang, isang bantay, isang balakid na sa wakas ay wala sa daan. Ako ang panganib. At ngayon na ako ay ligtas na nasa kusina, abala sa paglulutong kanyang paboritong pagkain, ang daan ay malinis para sa kanya na gawin. Anong sikreto ang itinatago niya na napakalaki at napakadilim, na kinailangan niyang magpanggap na bingi sa loob ng 14 na taon para lamang maprotektahan ito? Ang pag-iisip ay nakakatakot. Ang aking isip ay nagsimulang maglaro ng masenaryo, bawat isa ay mas masahol pa kaysa sa nauna. May iba ba siyang pamilya? Sangkot ba siya sa isang bagay na ilegal?
ang lalaking pinakasalan ko, ang amang ang aking maanak, ang taong inakala kong kilala ko ng buong buo, sino ba talaga siya? Ang amoyng nasusunog na adobo ay tumatagos na sa aking ilong, ang sarsa ay nanunuyo na sa kaldero, kumakapit na sa ilalim. Ngunit hindi ko magawang gumalaw, ang aking mapa ay tila nakadikit sa sahig. Ang aking mamata ay nakapako sa likod ng aking asawa. Natapos ang tawag. Narinig ko ang isang mahinang peklik. Ibinalik niya ang telepono sa mesa. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga ng isang taong nakatapos ng isang mahalagang gawain. At pagkatapos, sa sugdulan ng kanyang katapangan, kinuha niya muli ang diaryo. Itinaas niya ito sa harap ng kanyang mukha at nagpatuloy sa pagbabasa na parabang walang nangyari, na parabang ang mundo ay hindi nabiyak sa dalawa. Ang normalidad ni kilos na iyon ang siyang tuluyang dumurog sa akin. Ang kawalan niya ni ke pakialam. Ang kanyang ganap na kakayahang bumalik sa kanyang papel bilang isang kaawa-awang bingi, segundo lamang matapos ang isang tawag na puno ng panlilinlang. Hindi ito isang simpleng kasinungalingan, ito ay isang obra maestra ng panloloko, isang pagtatanghal na tumagal ng 14 na taon, at ako ang kanyang pangunahing manunod, ang kanyang hindi sinasadyang kasabwat, ang kanyang tangang asawa, ang init na kahihiyon ay gumapang sa aking mukha. Ang lahat ng mga taon ng sakripisyo. Ang magabing hindi ako natulog dahil iniisip ko kung paano ko pa siya matutulungan. Ang pera na ginastos namin sa mga espesyalista na wala namang nagawa. Ang makapanalangin ko sa Diyos na sana ay balik ang kanyang pandinig. Lahat ay isang malaking komedya at ako ang katawa-tawa. Dahan-dahan, umatras ako, palayo sa pintuan ng kusina, pabalik sa dilim. Ang bawat hakbang ay mabigat, na parang naglalakat ako sa ilalim ng dagat. Pumasok ako sa kusina at walang ingay na pinatay ang apoy sa kalan. Ang nasunog na amoy ay mananatili. Isang paalalang gabing ito, sumandal ako sa pader. At doon, sa dilim ng aking kusina, sa tabi nga nasunog kong adobo, hinayaan kong tumulo ang aking nga luha. Ngunit hindi ito mga luhang kalungkutan, hindi rin ito mga luhang galit. Ito ay maluha ng takot. Dahil sa sandaling iyon, napaktanto ko ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Hindi ko kilala ang lalaking nasa kabilang kwarto. Ang lalaking kasama ko sa bahay, ang lalaking katabi ko sa pagtulog gabi-gabi ay isang ganap na estranghero. Isang estrangherong may kakayahang magsinungaling, magmanipula at magtago nga sikretong napakadilim na kinailangan niyang isara ang isang buong mundo para lamang maitago ang mga ito. Ang katahimikan sa aming bahay ay hindi na katahimikan ng pag-unawa. Ito na ngayon ang katahimikan bago ang isang bagyo. Isang nakakabinging katahimikan na puno nga hindi nasasagot na tanong. At ang pinakamalaki sa lahat ay, sino ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? At ano ang gagawin ko ngayon na alam ko na ang katotohanan? Gabi na sa aming tahanan sa Quezon City. Ang paligid ay payapa, gaya ng nakalipas na 14 na taon. Sa kusina, abala ako sa pagluluto ng paborito naming hapunan, ang manok at baboy na adobo, ang bango eng toyo, suka, at maraming bawang ay humahalimuyak sa buong bahay. Ito ang aming nakasanayan. Isang simpleng buhay, kasama ang aking asawang si Roberto, na sa pagkakaalam ko ay hindi nakakarinig at hindi nakakapagsalita. Habang hinahalo ko ang sarsa sa kawali, paminsan-minsan akong sumisilip sa sala. Dun, nakaupo si Roberto sa kaniyang paboritong silya. Tahimik siya, gayang dati, pinabasa niya ang diaryo. O kaya naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana habang pinapanood ang madahon ng puno ng mangga na humahampas sa hangin. 14 na taon na kaming kasal, sa loob ng 14 na taong iyon, ang komunikasyon namin ay sa pamamagitan lamang ng senyas, mga sulat sa papel, at ang pagbabasa ko sa kaniyang mga mata. Mahal na mahal ko siya. Tinanggap ko ang kaniyang katahimikan bilang bahagi ng aming tadhana. Akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa kaniya. Pero mali pala ako, isang malaking pagkakamali. Nakalimutan ni Roberto ang kaniyang telepono sa ibabaw ng lamesita, malapit sa kaniyang braso.
Karaniwan, kapag may tumatawag o may mensahe, ang telepono niya ay nagliliwanag lang o gumagamit ng malakas na vibration para maramdaman niya. Pero sa gabing iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang tumunog ang telepono. Isang malakas at mabilis na ringtone. Lupa man ay langit din ang himik nito, isang lumang kanta na pamilyar sa aming mga nakatatanda. Noong una, hindi ko binigyang pansin. Akala ko ay hihintay niyang makita ang liwanag ng screen bago niya ito mapansin. Pero, laking gulat ko nang makita ko ang kaniyang reaksyon. Hindi siya tumingin sa screen para hanapin ang liwanag. Sa halip, agad niyang iniabot ang kaniyang kamay nang hindi man lang nag-aalinlangan. Ang kaniyang kilos ay mabilis, napakabilis. Parang isang taong kanina pa naghihintay sa tunok na iyon. Napatigil ako sa paghahalo ng adobo. Hawak ko pa rin ang sandok. Pero ang atensyon ko ay nakapako na sa kaniya. Bakit ganon? Bakit tila alam niya agad kung nasaan ang telepono sa unang ring pa lamang? Karaniwan, kapag may tumatawag, kailangan ko pa siyang kalabitin o senyasan, pero ngayon, para siyang isang normal na tao na tumutugon sa tunok, nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib, isang kakaibang kaba na hindi ko may paliwanag. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kusina, nagtatago sa likod ng kurtina para hindi niya ako mapansin. Gusto kong makita kung ano ang susunod niyang gagawin, baka nakataon lang, baka naramdaman niya lang ang yanik ng lamesa. Ngunit ang nakita ko ay bumasag sa aking mundo. Hinawakan ni Roberto ang telepono. Inilapit niya ito sa kaniyang tenga. Ang kaniyang nga mata ay lumingon ng mabilis sa direksyon ng kusina. Sinusuri kung nasaan ako. Agad akong nakubli. Ang aking puso ay tumitibo ng napakabilis. Parang isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. 14 na taon. 14 na taon kaming namuhay sa katahimikan. At ngayon, nakikita ko ang aking asawa, ang lalaking akala ko ay pipi at bingi, na hawak ang telepono sa kaniyang tenga na parang walang anumang kapansanan. Ang katahimikan ng bahay ay naging mabigat. Ang amoy ng adobo ay biglang naging matapang, parang nakakasakal. Ang bawat segundo ay tila tumatagal ng isang oras. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya ito ginagawa? Ang lahat bang pinagsamahan namin ay isang malaking kasinungalingan? Umupo siya sa harap ko, doon mismo sa mesang pinagsasaluhan namin pagkain sa loob ng 30 taon. Ngunit sa gabing iyon, hindi na siya ang Roberto na aking kilala. Ang lalaking kaharap ko ay isang estranghero. Ang kanyang mukha ay pareho, ngunit ang mamata niya ay may talim na hindi ko pa nakikita kailanman. Isang talim ng isang taong matagal nang nagtatago sa likod ng isang maskara. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat, nakakabingi. Mas nakakabingi pa kaysa sa katahimikang pinaniwalaan kong dinaranas niya sa loob ng 14 na taon. At nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay isang martilyo na unti-unting winawasak ang pundasyon ng buhay na binuo namin. Hindi na siya bumubulong, hindi na siya nakalangan. Ang kanyang boses ay matatag, walang emosyon, na parabang nagulat lamang siya ng isang listahan ng nabibilhin sa palengke. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang tunay na trabaho. Ang trabahong itinago niya hindi lamang sa akin, kundi sa buong mundo. Siya ay isang espiya. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa aking isipan. Espiya, katulad ng manapapanood ko sa pelikula. Ngunit hindi, mali ako. Sinabi niya na hindi siya isang espiya para sa gobyerno. Hindi siya nakikipaglaban para sa bayan. Siya ay isang espiyang pangnegosyo, isang corporate spy. Ipinaliwanag niya ito sa paraang simple, na parabang kinukwento niya ang isang ordinaryong araw sa opisina. Ang kanyang naging kahinaan, ang kanyang pagkabingi, ay ang kanyang naging pinakamalakas na sandata. Matapos ang aksidente, noong panahong lahat tayo ay naniniwala na ang kanyang mundo ay naging tahimik, natuklasan niya ang isang bagong oportunidad. Isang madilim na oportunidad. Dahil siya ay bingi, hindi siya pinapansin sa mga mahahalagang pagpupulong, sa mga pribadong tanggapan, sa mga mamahaling restoran kung saan nagaganap ang mga usapan tungkol sa malalaking pera, nandun siya. Tahimik na nakaupo sa isang sulok, isang muebles lang daw ang tingin sa kanya.
Isang kaawa-awang matandang lalaki na kasama lang kanyang amo o kliyente. Walang nag-aakala na ang bawat salita, bawat bulong, bawat sikretong plano ay malinaw na naririnig na laking dapat ay walang naririnig. Ang kanyang pagiging bingi, ang pekeng pagiging bingi na iniyakan ko, ang pekeng pagiging bingi na ipinagdasal ko gabi-gabi na sana ay gumaling, iyon ang kanyang naging paraan para kumita. Iyon ang naging susi niya sa isang mundong hindi ko kailanman nalaman na umiiral, kinukuha siya nga maalalaking korporasyon sa Maynila. Ang mga kumpanyang naglalaban-laban para sa mga kontrata na nakakahalaga ng milyon-milyon. Ang trabaho niya ay simpleng makinig, pakinggan ang mga sikreto ng laban, mga plano sa bagong produkto, mga estratehiya sa pagbebenta, mga presyo na iaalok sa isang bidding, lahat ng impormasyon na magbibigay sa kanyang kliyente ng kalamangan. Nakinig ako, hindi makapaniwala. Ang aking Roberto, ang simpleng lalaki na mahilig magbasang dayaryo ay nabuhay sa isang doble kara. Sa araw, siya ang aking asawang nangangailangan ng aking tulong. At sa mga pagkakataong wala ako, o sa mga pagkakataong akala ko ay nagpapahinga lamang siya ay isang mangangalakal ng masikreto. At ang kapalit ng bawat sikretong kanyang ibinebenta ay pera. Doon na niya sinabi ang halaga. Ang halaga ng 14 na taon ng kanyang panlilinlang. Tumingin siya sa aking mga mata, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng pagmamalaki sa kanila. 50, sabi niya, dahan-dahan, 50 milyong piso, 50 milyong piso. Ang masalita ay tila nakalutang sa hangin, 50 milyon, ang halagang iyon ay hindi ko man lang kayang isipin. Kami na nabuhay sa kanyang maliit na pensyon at sa kaunting kita mula sa aking pagtitinda ng kakanin. Saan napunta ang lahat ng perang iyon? Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang mga bank account sa ilalim ng ibang pangalan. Ang mga investment na hindi ko alam. Ang mga ari-arian na nakatago. Ang lahat ay maingat na binalak. Ang aming simpleng buhay ay isang palabas lamang. Isang parang na ginamit niya upang paktakpan ang kanyang imperyo ng kasinungalingan. Bigla, lahat ay nakaroon ng kahulugan. Ang mga biglang pagbuti ng aming buhay na hindi ko may paliwanag. Ang bagong telebisyon na bigla na lang niyang inuwi. Sabi niya ay nanalo siya sa raffle. Ang pagpaparenovate ng aming bubong na sabi niya ay galing sa naipon niyang SSS, ang namaliliit na luho na akala ko ay mabiyaya mula sa langit, hindi pala. Ang maiyon ay bayat sa bawat sikretong kanyang ninakaw gamit ang aking tiwala. Ang pera ay hindi nakdulot ng ginhawa. Nakdulot ito ng isang nakakasulasok na pakiramdam. Ang bawat piso ay marumi. Ang bawat sentimo ay simbolo ng kanyang pagkakanulo. Ang 50 milyong piso na iyon ay ang presyo ng aking dignidad, ang presyo ng aming pagsasama. Habang siya ay nagsasalita, hindi ko na siya tinitingnan bilang aking asawa. Nakikita ko siya bilang isang henyo sa panloloko. Isang taong ginamit ang kanyang kapansanan, isang kapansanang hindi naman totoo upang maging isang sandata. Ginamit niya ang awa ng tao, ang aking pagmamahal, ang tiwalang lahat, para sa kanyang sariling kapakanan. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Hindi lang niya ako niloko. Ginamit niya ako. Ang aking pag-aalaga, ang aking presensya, ang aking pagiging abala sa kusina, iyon ang kanyang naging. The coast is clear. Ako ang kanyang naging alibi. Ang imperyo na kanyang binuo ay hindi gawa sa bakal o semento. Ito ay binuo sa pundasyon ng aking kamangmangan. At sa gabing iyon, sa aming maliit na kusina, ang imperyong iyon ay gumuho, at sa ilalim na guho nito ay ako, naiwang mag-isa, na may isang tanong na paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Sino ang taong ito na kasama ko sa loob ng 30 taon? At paano ko haharapin ang bukas? Ngayong alam ko na ang buhay ko, ang buong buhay ko, ay isang malaking kasinungalingan na nakakahalaga ng 50 milyong piso? Nanatiling malamig ang hangin sa loob ng aming sala. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Roberto ay tilam nga saksak sa aking puso.
Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang ipaliwanag niya kung bakit niya ako kailangang linlangin sa loob ng 15 taon. Tumingin siya sa akin, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may nakakatakot na katwiran. Sabi niya, Sarah, kailangan kong isang perpektong balat kayo, at ikaw ang naging perpektong asawa para sa papel na iyon. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking boses. Tinanong ko siya kung bakit. Bakit kailangang ako? Bakit kailangang ang ating buhay? Ang sagot niya ay nagpabagsak sa aking buong pagkatao. Sinabi niya na kung nalaman ko ang totoo na siya ay isang espiya na nagnanakaw ng galihim ng malalaking kumpanya, tiyak na iwan ko siya. Ngunit kung siya ay isang kawawang asawa na may kapansanan, isang lalaking bingi na nangangailangan ng pagkalinga, mananatili ako sa tabi niya habang buhay. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi niya ako minahal bilang isang asawa. Minahal niya ako dahil ako ang kanyang proteksyon. Ako ang kanyang kalasak laban sa hinalangang mundo. Sino nga naman ang maghihinala sa isang lalaking hindi makarinig, lalo na kung ang kanyang asawa ay isang kagalang-galang na guro na kilala sa pagiging madasalin at mapagsakripisyo? Habang ako ay nagpapakapagod sa dalawang trabaho, pinapanood niya ako. Habang ako ay umiyak sa pagod dahil sa pagtatahi hanggang madaling araw, naroon siya sa tabi ko, nakukunwaring natutulog o nagbabasa. Nakita niya ang bawat butil ng pawis ko. Nakita niya ang bawat luhang pumatak sa aking mamata dahil sa pag-alala kung paano tayo makakabayad ng renta. Naririnig niya ang aking mahikbi. Naririnig niya ang aking madasal sa gabi. Humihingi sa Panginoon na sana ay gumaling na siya o kahit man lang ay gumaan ang aming buhay. Pero nanatili siyang tahimik. Pinanot niya akong magdusa para lamang mapanatili ang kanyang lihim. Ang kanyang kasakiman ay walang hanggan. Ginamit niya ang aking pag-ibig bilang isang kasangkapan para itago ang kanyang 50 milyong piso. Napanood mo akong mahirapan, Roberto, ang sabi ko sa kanya habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Napanood mo akong magtrabaho hanggang sa manghina ang aking makatuhod habang ikaw ay mayroon palang itinatakong kayamanan. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting nakakapangilabot. Sabi niya iyon ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang plano. Sarah, kung hindi ka nahirapan, hindi maniniwala ang mga tao na ako ay tunay na may kapansanan. Ang iyong paghihirap ang nagpatibay sa aking kwento. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding pandidiri. Ang lalaking pinag-alayan kong 15 taon, aking buhay ay isang halimaw. Hindi lang niya ninakaw ang aking pandinig sa loob ng aming tahanan, ninakaw niya ang aking dignidad. Ninakaw niya ang aking kabataan at ang aking tiwala. Inisip ko ang lahat ng gabi na tinanggihan ko ang mga bagong damit o masarap na pagkain para lamang mabilhan siyang ng mga bitamina at gamot na akala ko ay kailangan niya. Lahat pala iyon ay isang malaking biro para sa kanya. Ang bawat piso na pinahirapan ko ay naging bahagi ng kanyang laro. Ang aking asawa, ang lalaking tinawag kong aking kabiyak, ay ginawa akong isang tautauhan sa kanyang sariling dula. Ginamit niya ang aking puso para protektahan ang kanyang manakaw na milyon-milyong piso. Ito ang pinakamasakit na uringang pagtataksil. Hindi ito tungkol sa ibang babae. Ito ay tungkol sa paggamit sa aking buong pagkatao para sa kanyang sariling kapakanan. Napagtanto ko na sa loob ng 14 na taon, ako ay nabuhay kasama ang isang espiyana. Ang pangunahing biktima ay ang sarili niyang asawa. Ang katahimikan sa aming bahay ay hindi pala dahil sa kanyang kapansanan, kundi dahil sa kanyang pagiging mapanuri. Habang ako ay nagsasalita at nagkukuwento sa kanya nga aking mga pangarap, tinitimbang niya kung paano niya magagamit ang bawat impormasyon para sa kanyang sariling interes. Naramdaman ko ang isang malakas na alon ng pagsisisi. Ngunit kasabay nito, isang matinding galit ang namuo sa aking dibdib. Hindi na ako ang babaeng tahimik na susunod-sunod sa kanya. Hindi na ako ang asawang magiging tainga ng isang lalaking ang tanging naririnig ay ang kalansing ng pera. Ang 15 taon ng panlilinlang ay sapat na. Tapos na ang palabas. Sa gabing iyon,
Sa gitna ngang kadiliman ngang aming tahanan, nakagawa ako ngang isang desisyon. Hindi ko na kailangan pang mag-isip ng matagal. Hindi ko kayang humiga sa tabi ngang isang lalaking itinuring akong kasangkapan lamang. Habang nakaupo si Roberto sa sofa, tila kampante pa rin na mapapatawad ko siya, dahan-dahan akong pumasok sa aming silid. Kinuha ko ang isang maleta, isang lumang maleta na madalang naming gamitin. Inilagay ko roon ang aking madamit, ang aking malibro, at ang ilang mahahalagang dokumento na pag-ari ko. Habang ginagawa ko ito, nararamdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking pakiramdam. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 14 na taon, ang pag-aalala, ang pagod, ang sakripisyo, ay biglang naglaw. Lumabas akong silid at hinarap si Roberto sa huling pagkakataon. Sinubukan niyang lumapit sa akin, sinubukan niyang huminging tawad. Sabi niya, Sarah, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera, maari na tayong mamuhay ng marangya. Hindi mo na kailangang magtrabaho kailanman. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mamata. Roberto, sabi ko, hindi ko kailangan ang iyong dugong pera. Ang bawat sentimo niyan ay galing sa dumi at dusang ibang tao. At higit sa lahat galing sa pagsira mo sa ating sumpaan. Hindi ko tinanggap ang kanyang maalok. Hindi ko tinanggap ang kanyang mapaliwanag. Sa gabi ring iyon, nilisan ko ang aming bahay. Naglakad ako sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bitbit ang aking maleta at ang aking natitirang danggal. Pumunta ako sa bahay ni aking kapatid at doon ako pansamantalang nanulian. Kinabukasan, hindi ako nagatubili. Pumunta ako sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI. Inilahat ko ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa kanyang pagpapanggap, ang tungkol sa kanyang na transaksyon bilang espiya, at ang lahat ng impormasyong narinig ko sa kanyang huling tawag sa telepono. Alam ko na ang pagpanik sa katotohanan ay nangangahulugan ng pagbagsak ng lalaking minahal ko. Ngunit ang pag-ibig ay dapat nakabatay sa katotohanan. Ang pag-ibig na walang katapatan ay isang malaking kasinungalingan lamang. Nakikipagtulungan ako ngayon sa mga autoridad upang mabigyang linaw ang lahat ng kanyang mga maling gawain. Handa akong tumayo bilang testigo. Handa akong harapin ang anumang mangyayari. Maraming tao sa aming barangay ang nagulat. Marami ang hindi makapaniwala na ang matatak na si Roberto ay isang mapanlinlang na espiya. Ngunit sa bawat hakbang ko patungo sa hustisya, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang katahimikan. Sa aking buhay ngayon ay hindi na isang kasinungalingan. Ito ay isang katahimikang dalang malinis na konsensya. Wala akong kinuha ni isang sentimo mula sa kanyang 50 milyong peso. Mas gusto ko pang bumalik sa pagtuturo at pagtatahi, basta't alam ko na ang bawat piso na hawak ko ay galing sa marangal na paraan. Ang pera ay naubos, ngunit ang dangal ay mananatili habang buhay. Samga lolo at lola na nakikinig sa akin, nais kong iwanan ang aral na ito. Ang tiwala ay parang isang kristal na baso. Kapag ito ay nabasag dahil sa isang napakalaking kasinungalingan, kahit anong pilit mong idikit, hinding-hindi na ito may babalik sa dati. Huwag kayong matakot na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa inyo mula sa kulungan ng dusa. Maging mapagmasid kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Minsan, ang taong tila hindi nagsasalita ay siya palang nakikinig sa bawat tibok ng inyong puso, hindi para damayan kayo, kundi para gamitin kayo, ngunit huwag ninyong hayaang ang karanasang ito ang magpatigas ng inyong nga puso. Patuloy na magmahal, ngunit laging buksan ang nga mata sa liwanag ng katotohanan. Ngayon, nakatayo ako ng mag-isa, ngunit hindi ako malungkot. Masaya ako dahil nahanap ko muli ang aking boses. Masaya ako dahil sa wakas, ang katahimikan sa aking paligid ay totuna. Ang buhay ay maikli lamang para gugulin sa gitna ng aninong panlilinlang. Lumakat tayo sa katotohanan, panatilihing bukas ang ating mga mata, at huwag nating hahayaan ang sinuman na patahimikin ang ating mga puso sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan. Ito ang aking kwento, ang aking laban, at ang aking tagumpay sa gitna ng katahimikan. Magagiliw kong tagapakinig. Lalo na sa inyong mga lolo at lola na kasama ko sa oras na ito.
rito nagtatapos ang isang masakit, ngunit mahalagang bahagi ng aking buhay. 15 taon. 15 taon kaming naksama ni Roberto sa ilalim ng isang bubong. 14 na taon doon ay binalot ng isang napakalaking kasinungalingan. Minsan, kapag nakaupo ako sa tapat ni aking bintana at pinagmamasdan ang paglubog ni araw, naisip ko kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pagod ng aking katawan sa 2 trabaho. Hindi rin ito tungkol sa 10 milyong piso na kanyang itinago. Ito ay tungkol sa ninakaw na pagkakataon na mamuhay kami ng may katapatan. Sa ating edad, alam nating lahat na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang laman ng ating bulsa. Ito ay ang katahimikan ng ating puso kapag tayo ay matutulog na sa gabi. Ang 50 milyong piso ay hindi kailanman makakabili ng isang malinis na konsensya. Roberto, pinili niya ang pera at kapangyarihan. Pinili niya ang maging isang espiya kaysa maging isang tapat na asawa. Ngunit ako, pinili ko ang aking dangal. Pinili ko ang mabuhay sa liwanag, kahit na ito ay nangangahulugan ng muling pagsisimula sa gitna ng aking katandaan. Huwag nating hayaan na ang ating kabutihan ay maging kahinaan. Magtiwala tayo, ngunit laging maging mapagmatiyag. Gaya ang natutunan ko sa mapait na paraan. Minsan, ang taong nakikinig sa bawat salita mo ay siya palang taong hindi nagsasabing kahit anong totoo sa iyo. Maging matalino tayo sa ating pagpiling pakikingan. Huwag nating hayaan na ang sinuman ay patahimikin ang ating mga puso o gamitin ang ating pag-ibig para sa kanilang pansariling interes. Salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa aking kwento. Kung kayo ay naantik o mayroon ding katulad na karanasan, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong nga salita ay nagbibigay sa akin ng lakas. At kung nais ninyong makarinig pa nga kwento ng buhay na puno nga aral at katotohanan, mangyaring mag-subscribe po kayo at pindutin ang bell notification. Napakalaking tulong po nito para sa ating munting komunidad. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nawa ay pagpalain kayong may kapal. Manatili tayong ligtas, manatili tayong tapat, at laging tandaan na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat po. At magandang araw sa inyong lahat.